Sa isip ng mga tao ngayon is kapag dumaranas tayo ng kapag subukan, naiisip po natin na parang galit sa atin yung Panginoon. Parang hindi tayo mahal ng Panginoon, ganyan yung iniisip ng karamihan. Pero sinasabi sa Santiago na mapalad ang taong dumaranas ng kapagsubukan. Dahil sinasabi sa Santiago chapter 1, verse 2 to 3, mga kapatid, mag-alak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagpapatatag ito ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. So yun, sinasabi ni Lord na mag-alak tayo kapag tayo dumaranas ng kapagsubukan dahil dito para tayo yung paso na hinuhulma ni God na patuloy na lumapit sa Kanya. Kasi pag may pagsubok tayo, doon lang tayo lumalapit. Pero mali yun, na doon lang tayo lumalapit. Dapat kahit hindi tayo dumaranas ng kapagsubukan, dapat patuloy pa rin tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy na mag-alab yung pananampalataya natin sa Kanya dahil pananampalataya natin sa Kanya is may kapalit yun. Yung buhay na walang hanggan. Yun yung pinangako ng Panginoon sa atin. Sinasabi nga, isipin mo, paano tayong hindi magtitiwala din sa Panginoon is siya yung nagbigay sa atin ng buhay. Sinasabi pa lang sa John 3:16, doon pa lang, yun yung famous verse, doon pa lang malalaman na natin na tunay ang napakabuti ng Panginoon. Binigay niya yung isa niyang anak upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. So, yung sa kapag subukan, yun yung marami kong na-encounter na ganito na mga nadidepress, na masyado nilang dinidepress yung sarili nila, na iniisip nila na may galit sa kanila yung Panginoon. Pero kung pagbubulay-bulayan natin sa Bible, makikita natin doon na mapapalad pala tayo dahil dumaranas tayo ng kapagsubukan. Dito pala tayo nahuhulma. Yun na lang masasabi natin pagdating ng panahon na patuloy tayong nahuhulma ng Panginoon.